Disipulo. Mapagkakatiwalaan mo ba ang guro? Mabuti. Ngayon, isakripisyo mo ang iyong cultivation. Ngunit 5 taon pagkatapos mamatay ng iyong guro. Pagkatapos ng 5 taon, magkakaroon ka ng kapangyarihan na kapantay ng langit. Maglakas loob ka ba? Disipulo. Tinatanggap ang utos. Pagpapatuloy mula sa nakaraang episode. Para sa mga bagong manonood, iminumungkahi na magsimula sa unang episode. Pagsisimula ng kwento. Napakaganda nito. Sa pagkakaroon ng kayamanang ito, magkakaroon si Kuya Fang ng dagdag na alas para iligtas ang kanyang buhay. Tuwang-tuwa si Meng Yao. Pagkatapos, kumindat siya ng may pang-aakit. Hindi ko alam kung ginamit na ito ni Kuya Fang para akitin ang ibang mga kapatid na babae. Biglang nawala ang ngiti ni Fang Chen. Nakita niyang ang magagandang mata ni Meng Yao ay may bahid ng pagtatanong. Agad siyang nagsabi, "Siyempre wala. Sapat ka na para sa akin." Sa huli niyang sinabi, nagpakita siya ng isang mainit na ngiting puno ng pagmamahal. Maniniwala ako sa iyo sa pagkakataong ito. Namula ng bahagya ang mukha ni Meng Yao. Nagkunwaring suplada at sinabi. Pagkatapos, dumating silang dalawa sa tarangkahan ng lungsod. Nakita ang pamilya Lin na sumasalubong sa mga bagong dating. Mga panauhin na handang dumalo sa piging. Dahil dito, lumapit ang dalawa sa isang disipulo ng pamilya Lin. Isa itong lalaki na nasa 27 o 8. Nang makita si Fang Chen at ang kasama niya, nakangiti siyang nagtanong, "Kayo rin ba ay dadalo sa piging ng kaarawan ng aming pamilya Lin?" Tumango si Meng Yao. Inilabas niya ang imbitasyon at ibinigay sa lalaki. Tinanggap ng lalaki ang imbitasyon. Nang makita ang gintong gilid sa pabalat, nagulat siya. Malaki ang piging na ito. At marami ang mga panauhin. Natural. Mayroon ding iba't ibang antas. At ang imbitasyon na hawak ni Meng Yao ay ang pinakamataas na antas. Ang kanyang ekspresyon ay agad na naging mas magalang. 2 kagalang-galang na panauhin. Sumunod po kayo sa akin. Agad niya silang personal na sinamahan papasok ng lungsod. At sumakay sa isang marangyang karwahe. Sa daan, nagtanong ang lalaki. Paano ko po kayo tatawagin? Ang apelyido ko ay Fang. Pangalan ko ay Fang Yao. Nakangiting sabi ni Meng Yao. Walang magawa si Fang Chen. Nasabi na lang niya. Ang apelyido ko ay Meng Chen. Mabilis na nakarating ang karwahe sa harap ng tarangkahan ng pamilya Lin. Sa sandaling iyon, napakasaya sa pamilya Lin. Iba't ibang uri ng mga panauhin ang bumabati habang pumapasok sa mansyon ng pamilya Lin. At sa harap ng mansyon, may 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki at isang binata. Ang lalaking nasa gitna ay nakasuot ng marangyang damit. Matipuno ang pangangatawan. At mamula-mula ang mukha. Sa isang tabi, ang binata ay gwapo at elegante. Formal at palakaibigan. Siling Long. Ang isa pang lalaki sa kabilang tabi ay medyo payat. Ang kanyang kasuotan ay hindi kasing ganda ng dalawa. Kahit na ang mga panauhin na dumarating, ay halos lahat sa lalaking nasa gitna. At kailinglong bumabati. Binabaliwala ang payat na lalaki. Ngunit wala siyang lakas ng loob na magreklamo. Tanging pilit ng ngiti na lang ang kanyang magawa. Siya ang ama ni Xueyan. Si Lin Pingfan. Ipinaliliwanag ni Meng Yao kay Fang Chen. Ang nasa gitna ay ang pangalawang amo ng pamilya Lin. Si Lin ba daw? Ang binatang iyon ay si Ling Long. Siya ang anak ni Lin ba daw? Nagpatuloy si Meng Yao sa pagbulong. Medyo nagulat si Fang Chen habang nakatingin kay Lin Pingfan. Nagtatakang sinabi. Napakataas ng posisyon ni Ate Lin sa sekta. Ang kanyang ama ay dapat may mataas ding posisyon sa pamilya.
Bakit ganito? Walang magawang ibinulong ni Meng Yao. Sa lohika. Hindi dapat masama. Dagdag pa. Siya ang panganay sa pamilya Lin. Hindi dapat siya umabot sa ganitong kalagayan. Pero duwag ang kanyang pagkatao. At takot siya sa kanyang pangalawang kapatid. Sa ganitong pagkatao, paano siya magkakaroon ng otoridad sa pamilya? Natural. Laging siyang minamaliit ng pangalawa. Kahit ang mga katulong ay mababa ang tingin sa kanya. Naliwanagan si Fang Chen. Walang magawang umiling. Mukhang ang pagiging malamig ni Lin Sueyan ay hindi likas. Dahil sa ganitong pamilya. Normal lang. Kung hindi naging banal na dalaga ng Chenyu Divine Sex si Lin Sueyan. Malamang matagal nang pinalaya si Lin Pingfan. Walang balak ang dalawa na lumapit para bumati. Sa pangunguna ng binata, pumasok sila sa pamilya Lin. Ang ganitong sitwasyon ay karaniwan lang. Dahil hindi naman lahat ay may karapatang lumapit para bumati. Pagkaalis ni na Fang Chen, tinanong ni Lin ba daw si Linglong? Linglong, naimbitahan mo ba talaga si Elder Chayan at Master Lin Yuan? Ama, huwag po kayong mag-alala. Tinanggap na nilang dalawa ang imbitasyon. Siguradong darating sila. Buong kumpiyansang sinabi ni Linglong. Kung gayon, bakit wala pa sila? Malapit nang magsimula. Sabi ni Lin ba daw na nakakunot ang noo. Normal lang iyon. Sila ay mga master. Natural na maghihintay sila hanggang sa huli o kahit magsimula ang piging bago dumating. Tutu. May mga taong may posisyon na gustong huling dumating. At ang tulad ni na Elder Chayan na mga nasa tuktok sa Shendong Domain. Ay lalo pang ganoon. Ama, huwag na kayong mag-alala. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong si Lolo at kayo ay magiging kagalang-galang. Iyan ang pinakamabuti. Dagdag pa. Personal ding dadalo si shopkeeper yan ng Wansing Auction House. Ang piging na ito, ang magtatakda ng hinaharap ng ating pamilya Lin. Tuwang-tuwang sabi ni Lin ba daw. Binabati kita. Pangalawang kapatid. Nakangiting bumati ang katabing si Lin Pingfan. Ngunit ang kanyang pagbati ay sinuklian ng malamig na tingin ni Lin ba daw. Kuya, dapat kang magpasalamat na mayroon kang mabuting kapatid na tulad ko. Kung hindi, ang buong pamilya Lin ay masisira mo na. Malamig niyang sinabi. Salamat sa pangalawang kapatid. Magalang na sabi ni Lin Pingfan. Walang lakas ng loob na tumutol. Sa sandaling iyon, sinabi ni Linglong. Paano natin lulutasin ang problema sa pamilya Yi? Mula noong huling inagaw natin sa pamilya Yi ang transaksyon sa Wansing Auction House. Pagkatapos noon, kahit na malaki ang naging epekto sa negosyo ng pamilya Yi, ngunit mahirap pa rin silang pabagsakin. Patuloy nilang ginugulo ang negosyo ng pamilya Lin. Nagdulot din ito ng malaking problema sa pamilya Lin. Hindi ba't simple lang iyan? Malamig nang umisi si Linglong. Darating din ang pamilya Yi sa pagkakataong ito. Pagdating ng oras, pahingiing tawad ang putang si Lin Sueyan. Pagkatapos, direktang ianunsyo na ipakakasal si Lin Sueyan sa pamilya Yi. Sa gayon, mawawala ang galit ng pamilya Yi. At ngayon, mayroon tayong suporta mula sa Wansing Auction House. Naniniwala akong ayaw din ng pamilya Yi na tuluyang makipag-away sa atin. Bahagyang tumango si Lin ba daw. Magandang paraan. Tumingin siya sa tahimik na si Lin Pingfan sa tabi. Malamig na sinabi. Ipinapasa ko sa iyo ang bagay na ito. Wala namang problema. Hindi ba? Kuya. Walang problema. Laging masunurin si Xueyan. Mabilis na sinabi ni Lin Pingfan. Noon lang nasiyahang tumango si Lin ba daw. Iyan ang pinakamabuti.
Ang piging ng kaarawan ng pamilya Lin ay maihalos 200 mesa. At ang pinakamahalagang 30 mesa ay nasa sala ng pamilya Lin. Ang mga makakaupo sa sala ng pamilya Lin ay mga kilalang tao mula sa kalapit na daan-daang lungsod. Kabilang dito ang 3 pamilya ng mga nangungunang puwersa. Nakilala bilang 3 malalaking pamilya ng Fengming. Sila ay nakaupo sa pinakaharap. Sa 3 pangunahing mesa sa kanan. Habang sa kaliwa ng pangunahing mesa ay ang Dragon Tiger. At iba pang mga kilalang puwersa. Tungkol naman sa gitnang pangunahing mesa. Naroon siyempre ang pamilya Lin. Ang pinuno ng pamilya na si Lin Chang. At ang 2 sinasabing darating na mga 5th grade master. Pati na rin si shopkeeper yan ng Wansing Auction House. Sa lohika, ang pamilya Lin ay wala dating ganitong karangalan. Ngunit mula nang hindi malamang dahilan kung bakit. Nakuha ng pamilya Lin ang suporta ng Wansing Auction House. Ang kanilang lakas ay patuloy na lumalago. Kung hindi, noon, ang mga pinuno ng malalaking pamilya at puwersa ay siguradong hindi dadalo sa piging ng isang pangalawang antas na pamilya tulad ng pamilya Lin. Bilang bida, ang pinuno ng pamilya Lin, si Lin Chang, ay naroroon din siyempre. Nakasuot siya ng pulang roba na may disenyo ng ahas. At masayang nakikipag-usap sa iba't ibang pamilya at puwersa. Umupo ang 2 sa isang mesa sa dulo ng bulwagan. Kaya hindi sila kapansin-pansin. Kaswal na tumingin si Fang Chen sa ibang mga upuan. Para tingnan kung may iba pa siyang kakilala. Nandoon din pala siya. Nagulat si Fang Chen. Nakita niya sa isang mesa sa bulwagan na may isang napaka-aruganting binata. Ito ay si Itianyu na nakasagupan niya noon sa Wansing Auction House. Akala niya pagkatapos na nangyari ay tuluyan ng nag-away ang pamilya Lin at Yi. Ngunit hindi niya inaasahan na inimbitahan pa rin ang pamilya Yi. Ang kanyang mukha ay hindi maganda. Mukhang dahil sa pag-agaw ng pamilya Lin sa kanyang negosyo sa Wansing Auction House ay labis niyang ikinagalit. Bukod doon, may isa pang kakilala si Fang Chen. Siya iyon. Nakita niya sa isa pang mesa ang isang matandang lalaki. Iyon ang Grand Elder ng pamilya Luo na humabol sa kanya noon. Si Luo Xiaoshan. Sadyang makitid ang mundo. Ang pamilya Luo. Hindi iyon nakalimutan ni Fang Chen. Ngunit dahil sa kakulangan ng lakas, hindi niya sila magawang kalabanin. Ngunit siguradong wawasakin ni Fang Chen ang pamilya Luo. At siguradong papatayin niya si Luo Xiaoshan. Napansin ni Meng Yao ang tingin ni Fang Chen na nakatuon kay Luo Xiaoshan. Ibinulong niya, "Kuya Fang, huwag kang magpakita ng intensyon na pumatay. Mararamdaman iyon ng kalaban." Noon lang inalis ni Fang Chen ang kanyang tingin. Hinawakan ang kamay ni Meng Yao at sinabi, "Naiintindihan ko." Ngumiti ng bahagya si Meng Yao. Sa pagitan natin, hindi kailangang magpasalamat. Tumingin din siya kay Luo Xiaoshan. At kumislap din ang kanyang mga mata. Naglakas loob kang habulin si Kuya Fang. "Pamilya Luo, pagbabayaran ninyo ito." Sabi niya sa kanyang isipan. Habang dahan-dahang lumilipas ang oras, opisyal na nagsimula ang piging. Ang ibang mahahalagang miyembro ng pamilya Lin ay umupo na rin. Kabilang si Lin Xuyan. Kasama niya si Lin Pingfan. At ang kanyang ina na si Yu Dinglan. Ngunit sa sandaling iyon, hindi maganda ang kanyang ekspresyon. Tumayo si Lin Chang sa kanyang pwesto. Nakangiti siyang nagsabi, "Salamat sa lahat sa pagdalo sa piging ng aking kaarawan. Uunahin ko na ang kopang ito. Bilang pasasalamat." Pagkasabi niyon, ininom niya ang alak sa kanyang kopa. "Binabati kita sa iyong kaarawan." Pinuno ng pamilya Lin. Itinaas din ng lahat ang kanilang mga kopa. Ang pag-inom sa unang kopa ay pangunahing paggalang. Sino man ay hindi tatanggihan ang alok ni Lin Chang.
Ngunit pagkatapos ng unang kopa, iba na ang usapan. Pinuno ng pamilya Lin. Tumayo si Itayan Yu. Agad niyang nakuha ang atensyon ng lahat. Ang mga nakakaalam sa sitwasyon ng pamilya Lin at Ti ay alam na. Magsisimula na ang palabas. Nagsalita si Itayan Yu. Dahil inimbitahan ng pamilya Lin ang aming pamilya. Ibig sabihin ay bibigyan ninyo kami ng paliwanag. Maaari na bang sabihin ang paliwanag na iyon? Sa lohika. Pagkatapos magsalita ng pinuno ng pamilya Lin ay ang bahagi ng pagbibigay ng regalo. Ngunit walang balak ang pamilya I na mag-aksaya pa ng oras. Direkta nilang sinabi ang punto. Bukod kay Itayan Yu. Personal ding dumating ang pinuno ng pamilya I na si I Songshan. Ngunit sa sandaling iyon, kalmado siyang nakaupo sa mesa. Na parang walang kinalaman sa nangyayari. Tila hindi nagulat si Lin Chang dito. Nakangiti siyang nagsabi. Ixiansi. Bakit ka nagmamadali? Ang aming pamilya Lin ay magbibigay sa iyo ng paliwanag. Ngayon na namin ito kailangan. Walang galang na sinabi ni Itayan Yu. CJ. CJ. Nakangiti si Lin Chang. Sinabi niya kay Lin Suyan. Suyan. Ang nangyari noong nakaraan ay kasalanan mo talaga. Humingi ka ng tawad kay Ixiansi. Nang marinig ito ni Lin Suyan, ang kanyang magandang mukha ay puno ng hindi paniniwala. Tawad. Bakit ako hihingi ng tawad? Sabi niya. Suyan. Humingi ka na ng tawad. Kasalanan mo naman talaga ito. Nagsalita rin ang kanyang ina na si Yudinglan. Suyan. Noong nakaraan. Dahil sa iyo. Si Master Ye ay naparusahan ng husto sa kanyang pamilya. Dapat ka talagang humingi ng tawad. Sinabi rin ni Lin Ba daw. Pagkatapos magsalita, hindi niya nakalimutang sulyapan ang kanyang kuya. Si Lin Pingfan. Mabilis na sinabi ni Lin Pingfan. Suyan. Humingi ka na ng tawad. Ang katabing si Linglong ay hindi nagsalita. Ngunit malamig siyang umisi. Pagkatapos ng araw na ito, humingi man ng tawad si Lin Suyan o hindi, masisira ang kanyang reputasyon. Sa gayon, ang kanyang posisyon sa pamilya ay tuluyan ng mapapatatag. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Lin Suyan ang kanyang lolo at iba pa. Malinaw na wala siyang kasalanan. Bakit kailangan niyang humingi ng tawad? Ang pinaka nagpalamig sa kanya ay ang kanyang sariling pamilya. Walang sinuman ang tumayo para ipagtanggol siya. Lahat ay pumanig sa tagalabas. Akala niya hindi siya pinapauwi ng madalas ng pamilya. Dahil gusto nilang ituon niya ang kanyang lakas sa pag-ensayo. Ang pagiging malamig ng kanyang lolo ay dahil lang sa agwat ng henerasyon. Ang pagpipilit ng kanyang mga magulang sa kanila ni Itayan Yu ay para sa kanyang kabutihan. Ngunit ngayon, nalaman niyang hindi pala ganoon. Ang buong pamilya ay may pagtanggi sa kanya. Maging ang kanyang mga magulang ay ganoon din. Mayabang na tumingin si Itayan Yu kay Yan Qiaoling. Malamig siyang humisi sa kanyang isipan. Ano ngayon kung may suporta ka mula sa Wansing? Mas malakas ang aking pamilya kaysa sa pamilya Lin mo. Ito ang nagpapasya sa lahat. Ang iba ay tumingin din. Marami sa mga taga-pamilya Lin ang may mapanuksong ngiti. Tila ang kahihiyan ni Lin Suyan ay isang bagay na ikinatutuwa nila. Masyado na silang mapang-api. Nang makita ni Meng Yao na inaapi ang kanyang kaibigan, gusto niyang tumayo para magsalita. Ngunit pinigilan siya ni Fang Chen at sinabi, Meng Yao, huwag kang magmadali. Kung makikialam ka ngayon, maaaring matulungan mo si Ate Lin. Ngunit pansamantala lang iyon. Kung gayon, anong dapat gawin? Nag-aalalang tanong ni Meng Yao kay Fang Chen. Manood muna tayo. Marahil ito ay hindi lang masama para kay Ate Lin. CJ. Dahil seryoso si Fang Chen, pinili ni Meng Yao na maniwala sa kanya.
Hindi ako hihingi ng tawad. Matatag na sinabi ni Lin Suyan. Suyan, hindi mo na ba ako sinusunod? Agad na naging malamig ang mukha ni Lin Chang. Hindi siya nasiyahan sa paghamon ni Lin Suyan sa kanyang otoridad. Huwag mong isipin na dahil banal na dalaga ka ng Tianyu Divine Sect ay kung sino ka na. Kung hindi dahil sa pamilya Lin, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Sa kanyang puso, ang pagiging banal na dalaga ni Lin Suyan ay dahil sa kanya bilang lolo. Kaya dapat siyang sundin ni Lin Suyan. Kahit na magaling si Lin Suyan, siya ay isang babae. At balang araw ay aalis din sa pamilya. Mas mabuting bago siya umalis, ay gamitin siya para sa pinakamalaking kapakinabangan. Hindi ka lang hihingi ng tawad. Ngayon din ay papayag ka sa kasunduan ng kasal kay Xianxi. Sinabi niya ulit. Tama. Suyan. Hindi ka magkakamali sa pagpapakasal kay Ginoong Yi. Nagsalita rin si Yu Dinglan. Siya ang pinakagustong maganap ang kasal ni Lin Suyan. At Yi Chayanyu. Suyan. Sundin mo na lang ang lolo mo. Sabi rin ni Lin Pingfan ng mahina. Lalo pang nanlamig ang puso ni Lin Suyan. Ito pa ba ay isang tahanan? Nakaramdam siya ng matinding bigat sa kanyang dibdib. At panlalamig. Isang kirot mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang nagpahirap sa kanyang paghinga. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, matatag niyang sinabi. Hinampas ni Lin Chang ang mesa at tumayo. Puno ng galit. Ano? Gusto mo bang sa aking kaarawan? Ay galitin ako hanggang mamatay. Tama. Suyan. Gusto mo bang ipahiya ang lolo mo sa kanyang kaarawan? Dati. Ikaw ang pinakamamahal niya. Sabi rin ni Yu Dinglan. Pinakamamahal ako. Malamig na umisi si Lin Suyan. Mula pagkabata. Dahil babae ako. Kailan mo ba ako binigyan ng pansin? Kung hindi dahil sa aking pagsisikap sa pag-ensayo. At naging disipulo ng aking guro. Baka nakalimutan mo na kung ano ang pangalan ko. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Lin Suyan ay puno ng panlalamig at pagkabigo. Sa sandaling ito, tuluyan na niyang nakita ang tunay na kulay ng kanyang pamilya. Ang kaunting pag-asa na kanyang pinanghahawakan sa mga nakaraang taon ay ganap na naglaho. Nagalit ng husto si Lin Chang. Hindi niya inaasahan na isang masunuring si Lin Suyan ay maglalakas loob na. Sumagot sa kanya ng ganito ngayon. Labis niyang ikinahiya ito. Ngayon, ano man ang mangyari, kailangan mong humingi ng tawad at pumayag sa kasunduan ng kasal sa pamilya Yi. Kung hindi, itatali kita at dadalhin doon. Hindi na siya nag-atubiling maging magalang kay Lin Suyan. Agad na sumabog ang kanyang lakas. At pinuntirya si Lin Suyan. Si Lin Suyan na nasa Xiantian Peak pa lamang. Paano niya makakayanan ang ganitong biga? Hindi siya makagalaw sa ilalim ng presyon. At sa harap ng panunupil ni Lin Chang, walang kibo ang mga tagapamilya Lin. Maging ang kanyang mga magulang ay ganoon din. Si Lin Badao at Linglong ay tuwang-tuwa na pinapanood ang eksenang ito. Sa panunupil na ito ngayon, sigurado na ang kanilang posisyon bilang pinuno ng pamilya. Kuya Fang, tulungan mo si Xueyan. Mahigpit na hinawakan ni Meng Yao ang kamay ni Fang Chen, na may maawaing tingin. Walang magawang tumango si Fang Chen at sinabi, huwag kang mag-alala. Hindi siya mapapahamak. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Papayag ka ba o hindi? Sigaw ni Lin Chang. Suyan, pumayag ka na lang. Bakit kailangan mong maging ganito? Sabi ni Yu Dinglan. Suyan, huwag mong ipahiya ang pinuno ng pamilya. Sabi rin ni Lin Pingfan. Ha ha ha. Suyan, bakit kailangan pang maging ganito?
Ikaw ay aking babae. At hindi iyon mababago. Malakas na tumawa si Itianyu. Walang sinuman sa piging ang tumayo. Lahat ay nagbuntong hininga na lang. Marami ang nanunood sa eksenang ito ng may pananabik. Para sa isang henyo na pinapahiya ng ganito, ay isang bagay na ikinatutuwa nila. Dahil umunlad man si Lin Suyan o hindi. Wala itong kinalaman sa kanila. Ang mga mata ni Lin Suyan ay puno ng kawalan ng pag-asa. At nawala na ang kanyang karaniwang malamig na itsura. Tanging kahihiyan na lang ang natira. Hindi niya inaasahan na sa pag-uwi niya sa pagkakataong ito, ay hahantong sa ganitong nakakadismayang resulta. At hindi niya napansin na sa sandaling ito, isang kristal na yelo sa kanyang dantian ay nagkaroon ng tunog ng pagkabiyak. Nagkaroon ng maliit na bitak. Tama na. Ngunit sa sandaling iyon, isang boses ang marahang narinig. Nagulat ang lahat. Sino iyon? Na naglakas loob na makialam. Tumingin sila. At nakita sa gitna ng bulwagan. Hindi nila alam kung kailan. May isang taong lumitaw. Nakita ang isang binata na kalmadong nakatingin kay Lin Chang. At sa tabi niya ay may isang babae na may magandang katawan ngunit ordinaryong itsura. Sila ay sina Fang Chen at Ming Yao. Sa ngayon, ibinalik na ni Fang Chen ang kanyang tunay na anyo. Habang si Ming Yao ay nagbabalakayo pa rin. Si Lin Chang ay nakakunot ang noo habang nakatingin kay Fang Chen. Malamig na sinabi, "Sino ka?" Fang Chen. Hirap na tumingin si Lin Suyan kay Fang Chen. Hindi niya inaasahan na sa buong lugar ang handang tumayo para sa kanya ay si Fang Chen na dati niyang tinanggihan at pinahiya. Fang Chen, ikaw na asong walang kwenta. Agad na nakilala ni Itianyu si Fang Chen, ang taong nagdulot sa kanya ng parusa pag-uwi. Ang walang kwentang iyon. Kahit maging abo, makikilala niya si Fang Chen, ang traidor na hinahabol ng Chenyu Divine Sect. Narinig na sa huli ay nakialam ang pamilya Meng. At itinigil ng Chenyu Divine Sect ang paghabol sa kanya. Ngunit pinalayas siya sa sekta. Ngayon, ang pangalan ni Fang Chen ay medyo kilala na sa Shendong Domain. Maraming tao ang nakakakilala kay Fang Chen. Walang pakialam sa usapan ng lahat. Sinabi niya kay Lin Chang, "Pinuno ng pamilya Lin. Pakawalan mo na si Ate Lin." Ano ka ba? Isang hamak na traidor ng Chenyu Divine Sect. Na may karapatang utusan ako. Si Lin Chang ay mapanghamak na tumingin kay Fang Chen. Nagbuntong hininga si Fang Chen at sinabi, "Pinuno ng pamilya Lin. Huli ko nang sasabihin. Pakawalan mo na si Ate Lin. Kung hindi, magsisisi ka." Ha ha ha. Nang masabi iyon, nagtawanan ang lahat. Magsisisi. Sinabi niyang magsisisi ang pinuno ng pamilya Lin. Diyos ko. Isang taksil mula sa sekta. Saan niya nakuha ang lakas ng loob na sabihin iyon? Nag-uusap ang lahat ng may pang-iinis. Kahit na may relasyon si Fang Chen sa pamilya Meng. Ano ngayon? Napakalayo nila dito sa pamilya Meng. Wala silang anumang kinalaman. Pupuksain ba ng pamilya Meng ang pamilya Lin? Para lang sa isang Fang Chen. Munting hayop. Nakita rin ni Luo Xiaoshan si Fang Chen. At agad na naging madilim ang kanyang mukha. Noong huling paghabol, akala niya ay siguradong mamamatay si Fang Chen sa pagkahulog sa ebis ng demonyo. Ngunit hindi niya inaasahan na nakatakas siya ng buhay. At si Luo Tianxiao ay nawala na lang. Malamang ay namatay din sa kamay ni Fang Chen. Itong walang kwentang ito. Sa pagkakataong ito, hindi ko siya palalampasin. Sabi niya sa kanyang isipan na may madilim na mukha. Ngunit syempre hindi siya kikilos dito. Hihintayin niyang umalis si Fang Chen bago pumatay. Malamig na sinabi ni Itianyu. Hamak na hayop.
Hindi pa kita napaparusahan sa panloloko mo sa akin noon. Sa pagkakataong ito, hindi kita hahayaang makatakas. Tumingin siya kay Yi Zongshan at sinabi, Ama, patayin mo ang hayop na ito. Hindi pa rin nagsasalita si Yi Zongshan. Malamig lang siyang nakatitig kay Fang Chen. Ang tingin na iyon ay katumbas ng hatol na kamatayan. Sa harap ng pang-iinsulto at panlalait sa paligid. At mga tingin na may intensyong pumatay. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Fang Chen. Umiling lang siya ng bahagya. Mukhang ayaw talagang pakawalan ng pinuno ng pamilya Lin si Ate Lin. Mahinang nagbuntong hininga si Fang Chen. Hindi ko siya pakakawalan. Ano ang magagawa mo? Malamig na umisi si Lin Chang. Sino ka ba? Para magsalita dito. Nga pala. Paano ka nakapasok dito? Hayop ka. Sa piging ng pamilya Lin. Hindi ka inimbitahan. Hayop ka. At hindi ka karapat-dapat. Sigaw ni Linglong. Sino pa kundi si Lin Suyan? Sabi ni Itianyu na may madilim na mukha. Nang masabi iyon, mas lalong lumala ang ugali ng pamilya Lin. Kaya naghanap ka ng ibang lalaki sa labas. Malakas na sigaw ni Yu Dinglan. Sinasabi ko sa iyo, maliban sa pagpapakasal kay Ginoong Yi, hindi ka maaaring magpakasal sa iba. Mga gwardiya, hulihin niyo ang taong iyan. Malakas na sigaw ni Lin Badao. Agad na pumasok ang ilang gwardiya sa bulwagan. At pinalibutan sina Fang Chen at Meng Yao. Ngunit sa harap ng pag-atake, nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Fang Chen. Dumating na si shopkeeper yan ng Wansing Auction House. Sa sandaling iyon, may sumigaw mula sa labas ng pinto. Nang marinig ang boses na iyon, nagulat ang lahat. Talagang may dumating mula sa Wansing Auction House. At ito pa ay si shopkeeper yan ng Yocheng. Diyos ko! Gaano nila pinahahalagahan ang pamilya Lin? Labis na natuwa ang mga taga-pamilya Lin. Nagpadala nga sila ng imbitasyon. At tinanggap naman ng Wansing Auction House. Ngunit hindi sila sumagot kung darating sila o hindi. Sinusubukan lang nila ang kanilang swerte. Ngunit hindi nila inaasahan na talagang darating sila. Dumating na si Elder Chayan ng Tiandan Linglong. Dumating na si Master Lin Yuan ng Tiandan Linglong. Dahil sa sobrang pananabik, ang boses ng nagsasalita ay nanginginig. Agad na tumayo ang lahat sa bulwagan. Bawat isa ay puno ng pagkabigla. Ang pagdating ni shopkeeper yan ng Wansing Auction House ay malaking karangalan na para sa pamilya Lin. Dahil bagong-bago lang silang magka-partner. Ngunit bilang dalawa sa iilang. 5th grade alchemist sa Shendong Domain. Dumating din sila. Ito ay medyo hindi ka panipaniwala. Hahaha. Lolo. Ako mismo ang nag-imbita sa dalawang master. Para batiin ka sa iyong kaarawan. Halos tumalon sa tuwa si Linglong. Agad niyang sinabi kay Lin Chang para makuha ang papuri. Labis ding nagulat si Lin Chang. Nang marinig na ang kanyang pinakamamahal na apo ang nag-imbita sa kanila. Lalo siyang natuwa. Longer. Magaling ang iyong ginawa. Hindi ako nagkamali sa paborito kong apo. Malakas siyang tumawa. Labis na masaya. Binabati kita. Pinuno ng pamilya Lin. Sa kasalukuyang estado ng pamilya Lin. Ang pagiging isang nangungunang pamilya ay isang bagay na lang ng panahon. Sadyang malakas ang impluwensya ng pinuno ng pamilya Lin. Na naimbitahan pa ang dalawang master na ito. Kapatid na Lin, kapag yumaman ka na, huwag mo akong kalimutan. Bumati ang iba't ibang kinatawan. May inggit ngunit mas marami ang selos. Hahaha. Naman. Ako. Si Lin. Ay hinding-hindi makakalimot. Matapos purihin si Lin Chang. Lalo siyang naging mayabang.
Naramdaman din ni Linglong na ang tingin ng lahat ay nasa kanya. Lalo siyang naging mayabang. Sino sa mga kabataan ang makakapag-imbita sa dalawang ito? Sa sandaling iyon, si Elder Chayan at Master Lin Yuan ay magkasamang pumasok sa bulwagan. Si Yan Qiaoling bilang nakababata ay sumunod sa likod. Ngunit walang nakapansin na hindi maganda ang ekspresyon ng tatlo. Ang kanilang mga mata ay puno ng panlalamig. Dumating na sila kanina pa. Ngunit hindi sila agad pumasok. Sa halip, sa pamamagitan ng isang magic stone, ay kitang-kita nila ang paghaharap ni na Fang Chen at ng lahat. Kitang-kita nila. At ito ang dahilan ng kanilang galit. Maligayang pagdating sa tatlo para batiin ako. Elder Chayan. Master Lin Yuan. Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi na nag-abala si Lin Chang na pigilan pa. Si Lin Xuyan at masayang sumalubong. Gusto niyang makipagkamay kina Elder Chayan para ipakita ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit hindi iniabot ni na Elder Chayan ang kanilang mga kamay. Malamig siyang tiningnan. Matagal na hindi nagkita. Sino ka ba? Kailan kita nakita? Walang awang sinabi ni Lin Yuan. Nang masabi iyon, natahimik ang lahat. Agad na nawala ang ngiti ni Lin Chang. Ang kanyang mukha ay namuti. Namula. At naging berde. Gusto niyang gamitin ito para ipakita na maganda ang relasyon niya kay Lin Yuan. At sa iba pa. Ngunit hindi niya inaasahan na ibubunyag siya ni Lin Yuan sa harap ng lahat. Ang mga panauhin ay bahagyang natigilan. Mukhang hindi sila dumating para bumati, kundi para manggulo. Agad na ang mga tingin ng inggit ay naging panunuya at pag-uusisa. Agad na lumapit si Linglong at sinabi, "Dalawang master, hindi ba't tinanggap ninyo ang aking imbitasyon para dumalo sa piging ng aking lolo? Dumalo sa piging ng inyong pamilya Lin. Karapat-dapat ba kayo?" Malamig na umisi si Elder Chayan. Puno ng pang-iinis. Nag-alala si Linglong. Nakasalalay dito ang kanyang kinabukasan. "Dalawang master. Gumastos ako ng 1,000,000 spirit stones para imbitahan kayo. 1,000,000 spirit stones." Agad na naging madilim ang mukha ni Elder Chayan. "Dumadalo kami sa mga piging depende sa aming kagustuhan. Kailan kami tumanggap ng pera? Ano? Iniinsulto mo ba kami?" "Hindi. Hindi ko iyon ibig sabihin." Takot na sinabi ni Linglong. Nagulat ang lahat. Bakit ang init ng ulo ng tatlong ito? Malamig na sinabi ni Lin Yuan. "Ngayon, kami ay inimbitahan ni kaibigang Fang Chen para bisitahin si binibining Lin Xuyan." Napasinghap ang lahat. Ang dalawang ito ay dumalo sa piging ng pamilya Lin dahil inimbitahan ni Fang Chen. Hindi ni Linglong. Natigilan din si Linglong nang makita ang iba't ibang tingin sa paligid. Naramdaman niyang sinampal ang kanyang mukha. Napakainit at masakit. Impossible. Paanong maimbitahan ng hayop na iyon ang dalawa sa inyo? Siguradong may hindi pagkakaunawaan. "Dalawang master. Huwag kayong palinlang sa hayop na iyon. Siya ay isang traitor ng Chenyu Divine Sect. Ang ganitong klaseng tao na hindi tapat, hindi magalang, at hindi makatarungan. Paanong makakapag-imbita sa inyong dalawa?" Sumigaw siya. Ayaw tanggapin ang katotohanan. Nagdagdag din ng panggatong si Lin Chang. "Tama. Itong si Fang Chen ay isang hayop. Paanong magiging karapat-dapat siyang mag-imbita sa inyong dalawa?" Ngunit ang kanilang pagtatangkang bawiin ang sitwasyon ay lalo lang nagpalamig sa ekspresyon ni na Lin Yuan at Elder Chayan. "Kung magpapatuloy pa kayo sa paninira, hindi na kami magiging magalang." Nagbago ang mukha ni na Linglong at Lin Chang. Kahit na labis silang nagagalit, kailangan nilang tanggapin ang katotohanan.
Na ang dalawang ito ay dumating para sa hayop na si Fang Chen. Hindi na pinansin ni Lin Yuan ang mga ito. Sa halip ay tumingin kay Lin Suiyan. Binibining Lin. Ito ang regalo ko para sa iyo. Sana ay tanggapin mo. Inilabas ni Lin Yuan ang isang kahon ng tableta at binuksan ito. Agad na kumalat ang amoy ng tableta sa buong bulwagan. Na nakakabighani. Nang makita ng isang tao ang tableta, sumigaw siya. Ito ay isang 4th grade na tableta. Ang Wan Hualindan. Ito ay para mapabuti ang cultivation. At isang napakahusay na tableta para sa pag-unawa sa dao. Diyos ko! Ang isang tabletang ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100. 000. Lahat ng naroroon ay nainggit. Hindi alam ni Lin Suiyan ang gagawin. Hindi niya maintindihan kung bakit siya binibigyan ng regalo ni Master Lin Yuan. Maging si Fang Chen ay naguguluhan. Hindi nila alam na sa labas. Siyan! Qiaoling ay ikinuwento ang tungkol sa pagpunta ni na Fang Chen at Lin Suiyan sa Wansing Auction House. Kaya sinabi niya sa dalawa. Kaya sigurado sila na may relasyon sina Fang Chen at Lin Suiyan. Kaya hindi sila nagkakamali sa pagbibigay ng regalo kay Lin Suiyan. Umiti din si Elder Chayan at naglabas ng isang kahon ng tableta. Marunong lang kaming gumawa ng tableta. Ito ay personal kong ginawa. Sana ay tanggapin mo. Lin Suiyan. Pagkasabi niyon, binuksan din niya ang kahon. At isang pulang tableta ang lumitaw sa harap ng lahat. Iyon ay Huyon Liulidan. Isang banal na tableta na makakapag-alis ng mga nakatagong sakit sa katawan. May sumigaw. Ang matagal na pag-ensayo ay nagdudulot ng iba't ibang mga nakatagong sakit at pinsala sa katawan. Sa simula ay mahirap mapansin. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagiging malaking problema ito. Ang pinakamababa ay mag-iiwan ng mga sugat. Ang pinakamalala ay pagkawala ng cultivation at panganib sa buhay. At ang Huyon Liulidan na ito ay makakatulong na alisin ang mga nakatagong sakit at pinsala sa katawan. Ito ay isang napakabihirang banal na tableta. Maraming tao ang may mainit na tingin sa tabletang ito. Lalo na ang mga may sakit na sa katawan. Gustong-gusto na nilang agawin ito. Binibining Lin. Ito ang regalo mula sa aming Wansing Auction House. Umiti si An Qiaoling at naglabas ng isang mahabang kahon. Nang buksan niya ito, isang malamig na hangin ang agad na pumuno sa buong bulwagan. Isang mahabang asul na espada na yari sa yelo, na may bahagyang asul na liwanag. Ang nasa loob. 1,000 taong Xuanlingbing. At ginawa itong isang espada ng isang dakilang master ng sandata. Para sa isang henyo na nag-aaral ng Ice Dao. Ito ay isang napakahalagang kayamanan. Tumingin ang lahat kay Lin Suiyan ng may inggit at selos. Ang mukha ni Linglong ay puno ng selos at galit. Bakit nakatanggap si Lin Suiyan ng mga regalong ito? Dapat ay sa kanya ang mga iyon. Siya ang nag-imbita kina Elder Chayan. Sobrang mahalaga nito. Hindi alam ni Lin Suiyan ang gagawin. Hindi lang si Lin Suiyan ang hindi alam ang gagawin. Maging si Mingyao ay ganoon din. Tumingin siya ng malalim kay Fang Chen. Nararamdaman niyang ang kanyang katawan ay tila nababalot ng isang misteryo na hindi makita. Habang mas sinusubukan niyang alamin, mas lalo siyang nalulubog. Lalong lumalalim. Ngunit kasabay nito, mas lalo siyang natutuwa. Dahil patunay ito na mas lalong nagiging mahusay si Fang Chen. Dahil regalo ito sa iyo ni na Elder at Shopkeeper yan. Tanggapin mo na lang. Nagsalita si Fang Chen. Tama si Ginoong Fang. Ngayon, kami ay dumating dahil kay Ginoong Fang. Sa piging na ito, nakangiting sinabi ni Elder Chayan. Salamat. Noon lang tinanggap ni Lin Suiyan ang mga regalo. Tumingin si Fang Chen kay Lin Chang at sinabi. Sinabi ko kanina.
Na magsisisi ka. Ngayon, simulan na natin. Nang marinig ito ni Yan Qiaoling, siya ang unang tumayo. Mula ngayon, ako, ang Wansing Auction House, ay puputulin ang lahat ng pakikipagtulungan sa Pamilya Lin. Nanginig ang mga taga-Pamilya Lin. Shopkeeper Yan. Hindi ba't pinili ninyo ang aming Pamilya Lin dahil sa aming potensyal? Sumigaw si Linglong. Potensyal ng inyong Pamilya Lin. Malamig na umisi si Yan Qiaoling. Kung hindi dahil kina Ginoong Fang at Binibining Lin. Sa tingin mo ba ay papansinin ng Wansing ang inyong Pamilya Lin? Ginawa ko iyon dahil sa respeto sa dalawang ito. Kaya ako nakipagtulungan sa inyong Pamilya Lin. Nang masabi iyon, lahat ng taga-Pamilya Lin ay natigilan. Ang pakikipagtulungan ng Wansing Auction House sa kanila ay hindi dahil sa kanilang potensyal, kundi dahil kina Fang Chen at Lin Suyan. Nagsalita rin si Elder Chayan. Ang pag-insulto ng Pamilya Lin kay Ginoong Lin ay isang bagay na hindi ko matatanggap. Mula ngayon, ang Tiandan Linglu ay puputulin ang supply ng resources sa Pamilya Lin. Malamig ding sinabi ni Lin Yuan. Ang mga kasosyo ng Pamilya Lin ay puputulin din ng Tiandan Linglu ang pakikipagtulungan. Natigilan ang mga taga-Pamilya Lin. Ang Tiandan Linglu ang kumokontrol sa kalahati ng mga resources ng alchemy sa Shendong Domain at kalahati ng mga materyales mula sa ibang rehiyon. Masasabing, halos lahat ng negosyo ay hindi maaaring umalis sa Tiandan Linglu. Kung hindi, mahihirapan ka sa lahat ng bagay. Ang bawat salita ng tatlong ito ay masasabing pumutol sa kinabukasan ng Pamilya Lin. Sa sandaling ito, doon nila naintindihan ang kabigatan ng sitwasyon. Kasabay nito, naintindihan din nila na si Fang Chen ay isang taong hindi nila kayang kalabanin. Ginoong Fang, alam naming nagkamali kami. Patawarin mo sana ang Pamilya Lin. Nagmamakaawang tumingin si Lin Chang kay Fang Chen. Bigla niyang naalala ang dating kasunduan ng kasal na ginawa ng kanyang guro na si Tianyang Zi. Sinabi niya, Ginoong Fang, ako at ang iyong guro ay nagkasundo noon para sa inyong kasal ni Xuyan. Papakasal ko si Xuyan sa iyo. Basta't patawarin mo ang Pamilya Lin sa pagkakataong ito. Pwede ba? Nang marinig ito ni Tianyu, gusto niyang magalit. Ngunit ang tatlo sa tabi ni Fang Chen ay nagpatigil sa kanya. Kung parurusahan sila ng dalawang malaking puwersang ito, ang kanilang pamilya ina nahihirapan na, ay lalo pang maghihirap. Malamig na tumingin si Fang Chen kay Lin Chang at sinabi, matagal nang wala ang kasunduan ng kasal. Hindi malaman kung bakit. Nang marinig ito ni Lin Xuyan, nakaramdam siya ng bahagyang kirot. At ang bitak sa kristal na yelo sa kanyang dantian ay lalong lumaki. Isang hindi malamang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Ngunit, mabilis itong napigilan ng kanyang pusong halos nagyelo na. Xuyan, bakit hindi ka pa magsalita para sa amin? Bakit ka nakatayo lang dyan? Gusto mo ba talagang makitang masira ang Pamilya Lin? Nang makitang walang kibo si Lin Xuyan, sumigaw si Lin Chang. Xuyan, miyembro ka pa ba ng Pamilya Lin? Magsalita ka na ng maganda. Si Lin ba daw? At ang mga magulang ni Linglong ay patuloy na sumisigaw kay Lin Xuyan. Hindi nila napansin si Lin Xuyan na unti-unting nanlalamig ang mga mata. Iyon ay tanda ng panlalamig ng puso. Akala pa rin nila ay siya pa rin ang dating nagmamalasakit sa pamilya na si Lin Xuyan. Sa wakas ay nagsalita siya. Sasama ako sa inyo. Sabi ni Lin Xuyan. Lumakad papunta kina Fang Chen. Saan ka pupunta? Lin. Siyempre hindi hahayaan ni Lin Chang na umalis si Lin Xuyan. Kapag umalis siya, masisira ang Pamilya Lin. Xuyan, tumigil ka.
Sigaw ni Yudinglan. Ano? Magtataksil ka ba sa pamilya? Sigaw ni Lin ba daw? Pagkatapos ay sumigaw siya kay Lin Pingfan. Tingnan mo ang anak na isinilang mo. Hindi na niya pinapansin ang pamilya. Suyan. Saan ka pupunta? Humingi ka na ng tawad sa lolo mo. Magsalita ka ng maganda. Gusto mo bang makitang masira ang pamilya Lin? Nagmamakaawang sinabi ni Lin Pingfan kay Lin Suyan. Kung aalis ka. Mula ngayon. Huwag ka nang babalik sa pamilya Lin. At hindi ka na miyembro ng pamilya Lin. Malamig na tiningnan ni Lin Chang si Lin Suyan. Alam niya na si Lin Suyan ay laging sumusunod sa mga utos ng pamilya. At hindi kailanman aalis sa pamilya. Sa harap ng mga paratang ng kanyang mga kamag-anak. Nanatiling kalmado si Lin Suyan. Sa pagkakataong ito, tuluyan na siyang nadismaya. Lumapit siya sa tabi ni Meng Yao. Lumingon at malamig na sinabi. Pagtataksil. Kung gayon, ituring na lang na pagtataksil. Mula ngayon, si Lin Suyan at ang pamilya Lin ay tuluyan ng puputulin ang relasyon. Hindi na siya miyembro ng pamilya Lin. Tumingin siya sa kanyang mga magulang. Puputulin ko na rin ang relasyon ko sa inyo. Hindi na ako inyong anak. Malinaw niyang nakikita na gusto lang gamitin ng kanyang mga magulang ang kanyang itsura at talento para makakuha ng mas maraming benepisyo. Hindi nila siya itinuring na anak. Ito ay isang bagay na dapat niyang nakita noong bata pa siya. Ngunit patuloy siyang umasa. Nang masabi iyon, nagulat ang lahat. Puputulin ni Lin Suyan ang lahat ng relasyon sa pamilya Lin. Suyan, alam mo ba ang sinasabi mo? Sumigaw si Lin Chang. Diyos ko! Paano ako nagkaroon ng ganitong anak? Umiiyak na nakaupo sa sahig si Yudinglan. Patuloy na hinahampas ang sahig. Ngunit sa lahat ng ito, walang bahid ng emosyon sa mga mata ni Lin Suyan. Tara na! Sabi ni Lin Suyan. Lumingon at lumabas. Walang balak manatili sina Fang Chen. At lumabas din ng pinto. Sa sandaling iyon, nagpanik ang mga taga-pamilya Lin. Hindi nila inaasahan na ganito kawalang puso si Lin Suyan. Suyan, tumigil ka. Ikaw na traitor. Ganito ka pinalaki ng pamilya Lin. At nagtaksil ka sa pamilya. Sigaw nila. Inaasahan na gagamitin ito para pabalikin si Lin Suyan. Ngunit walang kibo si Lin Suyan. Walang tigil hanggang sa mawala ang kanyang anino. Pinuno ng pamilya Lin. Aalis na rin kami. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, ang pinuno ng pamilya Feng ay agad na tumayo para magpaalam. Para ipakita na wala siyang kinalaman sa pamilya Lin. Aalis na rin kami. Tumayo rin ang mga pinuno ng pamilya Liu. Ganoon din ang pinuno ng Dragon Tiger Gang. Mabilis. Sa 30 mesa sa bulwagan, 79% ang umalis. Tanging ang pamilya Ina lang ang natira. At ang mga taga-pamilya Lin na hindi alam ang gagawin. Hindi nila inaasahan na ang isang magandang piging ay masisira dahil sa isang Fang Chen. Kasabay nito, naintindihan din nila na wala na si Lin Suyan. Mamamatay na ang kanilang pamilya Lin. Malakas na tumawa si Itianyu. Nakakatawa talaga. Ang pamilya Lin ay talagang kahanga-hanga. Ang isang magandang kamay ng baraha ay nilaro ng ganito. Madilim na sinabi ni Linglong. Huwag kang magyabang. Hindi rin mas maganda ang kalagayan ng iyong pamilya. Mas mabuti pa rin kaysa sa pamilya Lin na mamamatay na. Malamig nang umisi si Itianyu. Chayanyu. Tumigil ka na. Sinaway siya ng tahimik na si Isongshan. Tumahimik si Itianyu. Sinabi ni Isongshan sa madilim na mukha ni Lin Chang. Pinuno ng pamilya Lin. Aalis na rin kami.
Pagkasabi niyon, dinala niya si Itianyu at umalis sa pamilya Lin. Ang kanilang pag-alis ay nag-iwan sa malaking bulwagan ng mga taga-pamilya Lin na lamang. Biglang bumagsak si Lin Chang sa sahig. Nagulat ang lahat. Si Lin Chang ay isang malakas na nasa asking Dao realm. Sa ganitong antas, halos imposible na biglang bumagsak. Lolo. Ama. Agad silang tumulong. Ngunit nakita nilang umiiyak si Lin Chang na may mukhang puno ng galit. Paano niya nagawa iyon? Paano niya nagawang pagtaksilan ang pamilya Lin? Hindi siya nagsisisi sa ginawa niya kay Lin Sueyan. Kundi galit siya dahil naglakas loob si Lin Sueyan na umalis sa pamilya Lin. Pagkaalis ni Itianyu, hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Dahil sa pagpunta niya sa pamilya Lin, hindi pa rin niya nakuha si Lin Sueyan. At sa pagkakataong ito, pinutol na ni Lin Sueyan ang relasyon sa kanyang pamilya. Kaya imposible nang gamitin ito para makuha si Lin Sueyan. Imposible na. Kasalanan lahat ng asong iyon. Nang maisip si Fang Chen, naging madilim ang kanyang mukha. Lolo, kailangan mo akong tulungang patayin si Fang Chen. Sabi ni Itianyu. Ha? Ngunit sinampal siya ni Isongshan. Tumilapon si Itianyu at bumagsak sa sahig. Lolo, bakit mo ako sinampal? Hinawakan ni Itianyu ang masakit niyang pisngi. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanyang lolo, na laging nagmamahal sa kanya. Bakit kita sinampal? Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Tiningnan siya ni Izongchen na parang isang walang pag-asang kaso. Hindi mo ba nakita ang sinapit ng pamilya Lin? Ang batang iyon ay pinahahalagahan ng tatlo. Siguradong mayroon siyang kakaibang kakayahan. Kalabanin siya. Dapat kang magpasalamat na binaliwala ka niya kanina. Sigaw niya. Ngunit kung hahayaan lang natin ang batang iyon, hindi ako papayag. Nawala si Lin Sueyan na halos nakuha ko na. Lahat dahil kay Fang Chen. Paano ako papayag? Kahit hindi ka payag, kailangan mong maging mabait. Naiintindihan mo ba? Malamig na suminghal si Isongshan. Hindi na niya pinansin si Itianyu. At naglakad palabas ng lungsod. Kahit hindi payag si Itianyu, hindi na siya nangahas na magsalita pa. At sumunod na lang kay Isongshan. Sa isang pribadong silid sa isang restoran, sinabi ni Lin Sueyan kina Fang Chen. Salamat sa inyong pagtulong. Hindi ko makakalimutan ang utang na loob na ito. Nakangiting sinabi ni Elder Chayan. Dapat kang magpasalamat kay kaibigang Fang. Kung hindi rin siguro kami makikialam. Tumingin ng malalim si Lin Sueyan kay Fang Chen. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng komplikadong emosyon. Ang dating Fang Chen na mababa ang tingin niya. Ngayon ay isang salita lang ang nagpapasya sa buhay at kamatayan ng pamilya Lin. At iniligtas pa siya. Dahil dito, napakakatawa ng dating siya. Salamat. Taos puso siyang nagpasalamat. Ngumiti ng bahagya si Fang Chen. Hinawakan ng kamay ni Meng Yao na bumalik na sa tunay na anyo. Walang anuman. Kaibigan ka ni Meng Yao. Kaya syempre hindi ko hahayaang mapahiya ang kanyang kaibigan. Ngumiti rin si Meng Yao. Ng isang matamis at masayang ngiti. Tiningnan ni Lin Sueyan ang dalawa. At hindi malaman kung bakit nakaramdam siya ng inggit at pagsisisi. Kasabay nito, naisip niya kung pinili niyang tanggapin ang kasunduan ng kasal noon. Hawak kaya ni Fang Chen ang kanyang kamay ngayon. Ngunit mabilis siyang natawa sa sarili. Tinanggihan niya si Fang Chen noong pinakamahina ito. Malaking bagay na iniligtas siya nito. At may ganito pa siyang iniisip. Hindi napansin ni Lin Sueyan na may kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Sa loob ng kanyang dantian, ang kristal na yelo na may bitak na ay biglang nadurog sa sandaling iyon. Nanginig si Lin Sueyan.
Isang malakas na malamig na enerhiya ang biglang lumabas mula sa kanyang katawan. Agad na napansin ng lahat ang kakaibang nangyayari kay Lin Suyan. Suyan, anong nangyayari sa iyo? Kinabahan si Mingyao. At hinawakan ang kamay ni Lin Suyan. Agad na pumasok ang isang malakas na lamig sa kamay ni Mingyao. Kaya mabilis niya itong binitawan. Nang tingnan niya ang kanyang kamay, nakita niyang nababalot na ito ng yelo. Ang lamig. Yumuko si Lin Suyan. Nanginginig. Suyan. Lalong nag-alala si Mingyao. Agad niyang tinanong sina Elder Chayan at Lin Yuan. Dalawang master. Anong nangyayari kay Suyan? Nagkatinginan sina Elder Chayan at Lin Yuan. Ito ang unang beses na nakakita sila ng ganitong sitwasyon. Kahit nagamitin ang kanilang divine sense para tingnan ang loob ni Lin Suyan, wala silang makitang anuman. Itong bigla ang yelo ay dahil ba sa bigla ang pagbabago sa katawan? Ang ganitong sitwasyon ay napakabihira. Masasabing isa sa 10,000. Sabi ng dalawang elder. Paano ito gagalingin? Nag-aalalang tanong ni Mingyao. Napangiti na lang ang dalawang elder. Hindi rin nila alam kung ano ang gagawin sa ganitong biglaang pagbabago. Samantala, ginamit ni Fang Chen ang kanyang Hantian Muyan. At direktang tumingin sa loob ni Lin Suyan. Agad na nakita ni Fang Chen ang lahat sa loob ni Lin Suyan. At mabilis niyang nahanap ang problema. Napakalakas ng lamig sa dantian ni Ate Lin. Marahil ay naapektuhan ang kanyang isipan. At nagkaproblema ang kanyang pamamaraan ng pag-ensayo. Sabi ni Fang Chen. Nagulat ang lahat at tumingin kay Fang Chen. Kahit ang dalawang elder ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Ngunit isang tingin lang ni Fang Chen ay nalaman na niya. Ang pinag-aaralan ni Binibining Lin ay ang ice Dao. At ito ay nangangailangan ng isang pusong yelo. Ang ice Dao ay malakas ngunit mayroon ding maraming panganib. Sabi ni Elder Chayan. Ang talento ni Binibining Lin ay kahanga-hanga. Lalo na ang kanyang talento sa ice Dao ay kamangha-mangha. Ngunit dahil dito, madali siyang maapektuhan ng ice Dao. At unti-unting magiging walang emosyon at malamig. Ang kanyang isipan ang unang maapektuhan. Ang nangyari sa pamilya Lin ay masyadong nakaapekto sa kanya. Kaya nagkaroon ng K-deviation. Nahulaan din ni Lin Yuan ang nangyari. Dahil nahanap na ang problema. May paraan ba para gamutin ito? Nag-aalalang tanong ni Mingyao. Ngunit napangiti na lang ang dalawang elder. At dahan-dahang umiling. Mahinang nagbuntong hininga si Yan Qiaoling at sinabi. Ang Dao Heart ay ang pinakamahirap magkaproblema. Ngunit kapag nagkaproblema, kahit Diyos ay hindi ito kayang iligtas. Nang masabi iyon, parang gumuho ang mundo para kay Mingyao. Kakaahon lang ni Lin Suyan mula sa impyerno. Mamamatay na ba siya? Sa sandaling iyon, ang paligid ni Lin Suyan ay puno na ng yelo. At ang temperatura sa silid ay pababa ng pababa. Na parang nagbabadya ng kamatayan ni Lin Suyan. May paraan ako. Ngunit sa sandaling iyon, nagsalita si Fang Chen. Ang kanyang mga salita ay parang kulog. Na nagpagulat sa lahat ng naroroon. Tumingin si Mingyao kay Fang Chen. At muling nagkaroon ng pag-asa sa kanyang mga mata. Kuya Fang, totoo ba ang sinasabi mo? Tanong niya. Tumango si Fang Chen. Sa tingin ko ay gagana ito. Mayroon siyang pamana mula sa isang 6th grade alchemist. Para sa ganitong pagkasira ng Dao Heart. At K-deviation. May paraan para iligtas. Lumapit siya. Sa harap ni Lin Suyan. At hinawakan ang kanyang braso. Kuya Fang, mag-ingat ka. Agad na paalala ni Mingyao. Walang problema. Sabi ni Fang Chen. Hinawakan ang braso ni Lin Suyan. Nanginig si Lin Suyan. At gusto sanang pumiglas.
Ngunit nang makita niyang si Fang Chen iyon, hindi na siya pumiglas. At hinayaan si Fang Chen na itayo siya. At sa panahong iyon, ang mga kamay ni Fang Chen ay nabalot ng yelo. At kumalat sa kanyang buong katawan. Malamig na suminghal si Fang Chen. At sinira ang yelo sa kanyang katawan. Tiningnan niya si Lin Xueyan na nakapikit at nanginginig. At sinabi, "Pasensya na." Idinikit niya ang kanyang mga palad sa mga palad ni Lin Xueyan. At ginamit ang isang patak ng dugo ng Sword Demon sa kanyang katawan. Pagkatapos, ipinasa niya ang lahat ng enerhiya sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Papunta sa katawan ni Lin Xueyan. Ang dugo ng Sword Demon ay kayang sugpuin ang lahat. Kayang pigilan ang pagsabog ng iba't ibang enerhiya. At kaya ring pigilan ang ki deviation. Ang enerhiya ng dugo ng Sword Demon. At ang enerhiya ng yelo ay agad na nagbanggaan. At nagkansela sa isa't isa. Agad na naramdaman ng lahat. Na unti-unting humihina ang lamig sa paligid ni Lin Xueyan. Gumagana nga. Si kaibigang Lin ay isang pambihirang tao. Tuwang-tuwa ang dalawang elder. At paulit-ulit siyang pinuri. Kumislap ang mga mata ni An Qiaoling. Habang nagtataka at namamanghang nakatingin kay Fang Chen. Hindi niya maintindihan kung bakit sa kabila ng kanyang murang edad. Napakarami ng alam ni Fang Chen. Kasabay nito, nagpapasalamat siya sa kanyang desisyon noon. Kahit na mayroon siyang pansariling interes noon. Pinatunayan nitong hindi siya nagkamali sa kanyang pinili. Ang pinakamasaya ay si Meng Yao. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay namumula na. Dahil sa sobrang tuwa. Tanging si Fang Chen ang nakakunot ang noo. Nalaman niyang napakalakas ng enerhiya sa loob ni Lin Xueyan. At hindi sapat ang isang patak ng dugo ng Sword Demon para pigilan ito. Kasabay nito, sa pamamagitan lang ng mga kamay, hindi sapat ang bilis ng paglipat ng enerhiya. Kuya Fang, anong problema? Nang makitang nakakunot ang noo ni Fang Chen, muling kinabahan si Meng Yao. Sabi ni Fang Chen, napakalakas ng ice dao sa kanyang katawan. Hindi ito sapat para pigilan ang enerhiyang ito. Kung gayon, anong dapat gawin? Nag-alinlangan sandali si Fang Chen. At nagpasya. Bahala na. Binitawan niya ang kanyang mga kamay. At sa harap ng nagtatakang tingin ng lahat, binuhat niya si Lin Xueyan. At mahigpit siyang niyakap habang nakatayo. At nagdikit ang kanilang mga katawan. Nagulat ang lahat sa eksenang ito. Medyo nagkamalay na si Lin Xueyan. At naramdaman niya ang matipunong katawan ni Fang Chen. Na yumayakap sa kanya. Ang amoy na panlalaki ay pumasok sa kanyang ilong. At nanginig ang kanyang katawan. Ang kanyang mukha na puno ng yelo ay bahagyang namula. Anong ginagawa mo? Pilit siyang pumipiglas para makawala sa yakap ni Fang Chen. Kung ayaw mong mamatay, huwag kang gagalaw. Seryosong sabi ni Fang Chen. Sa totoo lang, medyo namumula rin ang kanyang mukha. Dahil sa harap ni Meng Yao ay niyayakap niya ang ibang babae. Ito ay nakakakaba at nakakapanabik. Dagdag pa. Kahit na puno ng yelo ang katawan ni Lin Xueyan. Ang pakiramdam ng kanyang maputi at makinis na balat ay malinaw pa rin niyang nararamdaman. Ang amoy na tanging kay Lin Xueyan lamang ay nakakabighani. Maging si Fang Chen ay medyo natukso. Mabuti na lang at napigilan niya. Nang marinig ang may otoridad na salita, nawala ang pagtutol ni Lin Xueyan. At hindi na pumiglas. Hinayaan na lang si Fang Chen na yakapin siya. Hindi niya alam kung bakit. Ang pag-ayaw niya kay Fang Chen ay unti-unting nawawala sa kanilang mga pagkikita. Lalo na pagkatapos na nangyari sa pamilya Lin. Ang kanyang dating pagtingin ay tuluyan ng naglaho. At napalitan ng pasensya. Bahala na. Sa mga ginawa ko sa kanya noon. Ano naman kung yakapin niya ako? Sabi niya sa kanyang isipan.
Naglabas ng hininga si Fang Chen. At tinipon ang kanyang isipan. Ginamit niya ang 10 patak ng dugo ng Sword Demon at sa pamamagitan ng 17 bukas na meridian, ay ipinasok ito sa iba't ibang ako points ni Lin Suyan. Ang malaking enerhiyang ito na pumasok sa katawan ay agad na nagkaroon ng malaking epekto. Ang yelo sa katawan ni Lin Suyan ay natunaw ng mabilis at naging tubig na bumasa sa kanyang damit, na naglantad sa kanyang perpektong katawan. At si Lin Suyan mula sa simula ng lamig at takot hanggang sa init at ginhawa ngayon. Ang pakiramdam na ito ay nakalimutan na niya kung gaano katagal nang hindi naramdaman. Tila mula noong magkaisip siya ay hindi na. Ngunit ngayon ay sa katawan ng isang lalaki niya ito naramdaman, na mula ang kanyang mga mata at isang luha ang pumatak. Mabuti na lang at basa ang buong katawan niya. Maging ang kanyang mukha. Ang luha at tubig ay naghalo. At hindi napansin ng sinuman. Nagpatuloy ito ng 1 oras. At ang lamig sa katawan ni Lin Suyan ay tuluyan ng napigilan. Noon lang binitawan ni Fang Chen si Lin Suyan. Ngunit pagkatapos bitawan, nanghina ang mga binti ni Lin Suyan. At muling bumagsak sa mga braso ni Fang Chen, na ang ulo ay nakasandal sa kanyang balikat. Kaya hindi alam ni Fang Chen ang gagawin. Mabuti na lang at lumapit si Meng Yao at Yan Qiaoling para tulungan si Lin Suyan. Kaya nakawala si Fang Chen. Kuya Fang, kamusta si Xuyan? Nag-aalalang tanong ni Meng Yao. Diretsong sinabi ni Fang Chen. Kahit napigilan, 1 buwan lang itong tatagal. Para tuluyang malunasan, kailangan ng ilang gamot. Anong gamot? Ang aming Tiandan Linglu ay kayang magbigay, sabi ni Elder Chayan. Kaya rin ang aming Wansing Auction House, sabi ni Yan Qiaoling. Sabi ni Fang Chen, ang ibang mga materyales ay madaling hanapin. Ngunit may isang gamot na mahirap at napakahirap hanapin. Ano iyon? Liu Lian Huanhua. Liu Lian Huanhua. Nagulat ang lahat. Ito ang unang beses na narinig nila ito. Tumango si Fang Chen. Ang bulaklak na ito ay purong yang. At ang pinakamagandang gamot para sa paggamot ng nasirang Dao Heart sa Ice Dao. Ano ang itsura nito? Tanong ni Elder Chayan. Kung may itsura, mas madaling hanapin. Mapait na umiling si Fang Chen. Ang gamot na ito ay walang hugis at anyo. Mahirap makilala. At mas mahirap hanapin. Nang masabi iyon, nadismaya ang lahat. Ngunit nag-isip sandali si Fang Chen. At sinabi, ngunit kung makikita ko ito, siguradong hindi ko ito papalampasin. Ako na mismo ang maghahanap. Kuya Fang, mayroon din akong spirit eyes. Sasama ako sa iyo, sabi ni Meng Yao. Umiling si Fang Chen. Hindi sapat ang may spirit eyes. Kailangan mong lubos na maunawaan ang gamot na ito. Ako na lang ang pupunta. Dalhin mo si Ate Lin sa iyong lolo, para ipagpatuloy niya ang pagpigil sa kanyang ice heart. Sasama rin ako, sabi ni Elder Chayan. Kahit na ako ay isang alchemist, kaya ko namang protektahan si kaibigang Fang. Habang nagsasalita, ang kanyang aura, na nasa 2 antas ng Wendao ay lumabas. Kung gayon, salamat Elder. Hindi tumanggi si Fang Chen. Nakita niya si Luok Xiaoshan sa piging ng pamilya Lin. Kaya kailangan niyang mag-ingat na muli siyang hahabulin ito. Kuya Fang. Naglabas siya ng isang parang kampanilya mula sa kanyang storage bag. Ang bagay na ito ay tinatawag na Wan Lichuan Yinling. At kayang magpadala ng mensahe ng 3 beses sa malayo. Kung may panganib, gamitin mo ito para sabihan ako. Magdadala ako ng malalakas na tao. CJ. Tumango si Fang Chen. At tinanggap ang sandata.
Tumingin ng malalim si Lin Suiyan kay Fang Chen. At nagpasalamat. Salamat sa tulong mo ngayon. Hindi ko ito makakalimutan. Sabi ni Fang Chen. At Lin, hindi mo kailangang magpasalamat. Dahil ikaw ang pinakamatalik na kaibigan ni Meng Yao. Kaya syempre hindi ako manonood lang. Hindi malaman kung bakit. Nang marinig ito ni Lin Suiyan, medyo nadismaya siya. Salamat. Tumango si Fang Chen. At isinulat ang lahat ng kailangan niyang materyales sa papel. At ibinigay kina Yan Qiaoling at Lin Yuan. Ang mga materyales na ito ay ipapaubaya ko sa inyo. Sabi ni Lin Yuan. Maliit na bagay lang iyon. Pagkatapos, nag-usap sila. At unang umalis sina Fang Chen at Elder Chen. Pagkaalis ni Fang Chen, sinabi ni Meng Yao kay Lin Suiyan. Suiyan, pumunta tayo sa pamilya Meng. Umiling si Lin Suiyan at sinabi. Sa Chenyu Divine Sect na lang. Mas alam ng aking guro ang aking sitwasyon. Mas mabuti kung siya ang kikilos. Nag-isip sandali si Meng Yao at hindi tumanggi. Si Sect Master Tongshan ay talagang mas malakas kaysa sa kanyang lolo. Ito ay kinikilala ng lahat. CJ, babalik tayo sa sekta. Tumango si Meng Yao. At pagkatapos magpaalam kina Lin Yuan. At Yan Qiaoling. Umalis din sila papunta sa Tianyu Divine Sect. Naghiwalay din sina Lin Yuan at Yan Qiaoling. Para kolektahin ang mga kailangang materyales. Sa loob ng kalahating araw, nakabalik si Meng Yao sa sekta. At pumunta sa bulwagan ng Sect Master. Si Sect Master Tongshan ay natural na nalaman ang sitwasyon ni Lin Suiyan. At kumunot ang kanyang noo. Pagkatapos ikwento ni Meng Yao ang lahat ng nangyari. Dinala niya siya sa loob ng bulwagan para gamutin. Pagkatapos ng isang araw, lumabas si Tongshan mula sa bulwagan. Zhongzhu. Kamusta si Xuyan? Kinakabahang tanong ni Meng Yao. Sabi ni Tongshan. Wala nang problema ngayon. Magigising siya sa loob ng 2 araw. Ngunit hindi malulunasan ang problema sa kanyang katawan. Pinakamahaba na ang 1 buwan at kalahati niyang buhay. Tiningnan niya si Meng Yao at tinanong. Talaga bang kaya siyang iligtas ni Fang Chen? Tumango si Meng Yao. Sabi niya. Kaya niya. Kaya niya talaga. Tumingin ng malalim si Tongshan kay Meng Yao. At sinabi. Malaki ang tiwala mo sa kanya. Ngunit tama lang. Dahil para sa iyo. Kaya niyang isugal ang kanyang buhay. Napakatamis ng inyong pagmamahalan. Hindi nagsalita si Meng Yao. Tinanong ni Tongshan. Kailan ka aalis? Nanginig si Meng Yao. Hindi siya nagulat na alam ni Sect Master Tongshan. Sa loob ng 2 buwan. Sabi niya. 2 buwan. Kung gayon ay dapat kang magpaalam ng maayos. Sa pag-alis mo. Hindi alam kung kailan mo siya muling makikita. O baka hindi na talaga. Mapang-asar na sabi ni Tongshan. Hindi mangyayari iyon. Matatag na sabi ni Meng Yao. Hindi ako aalis ng matagal. Magkikita kami ulit agad. Siguro. Walang masyadong interes si Tongshan sa kanilang dalawa. Hindi siya gaanong interesado. Sabi niya. Ang iyong talento ay pambihira. Alam din iyon ng iyong guro. Sa pamamagitan niya. Hindi niya kayang ilabas ang iyong buong potensyal. Kaya pinili niyang bitawan ka. At ibinigay ka sa pamilya Meng ng Upper Domain. Papayuhan kita. Sa landas ng cultivation. Hindi dapat magkaroon ng maraming ugnayan. Lalo na sa pag-ibig. Ito ay isang malaking pagsubok. Kung gusto mong makarating ng malayo sa landas na ito. At maabot ang tuktok ng daang ito. Pagkatapos umalis, ang pag-iwan sa kanya ang pinakamagandang pagpipilian. Salamat sa payo. Zhongzhu. Walang sinabi si Meng Yao.
Yumuko lang ng bahagya. Tiningnan siya ni Tongshan at sinabi. Kaya hindi ka makikinig. Tumango si Meng Yao. Matatag ang kanyang tingin. Ngumiti si Tongshan. Ngayon. Sa hinaharap. Baka hindi na. Pagkatapos ay iwinasiwas niya ang kanyang kamay at sinabi. Sige na. Hindi na kailangang bantayan si Xueyan. May isang interesanting batang babae sa labas ng pinto. Puntahan mo siya. Nandito siya para sa iyong Kuya Fang. Nagulat si Meng Yao. Ngunit nawala na si Tongshan. Dahil dito, wala siyang magawa kundi pumunta sa tarangkahan ng sekta. Sa loob ng bulwagan, tiningnan ni Tongchian ang nakahiga sa kama, na nanginginig sa lamig na si Lin Xueyan, at kumunot ang kanyang noo. Sa sandaling iyon, inaalagaan siya ni King Xiang. Nang makita ang malamig na ekspresyon ni Tongshan, sinabi ni King Xiang, gusto mong labagin ang mga patakaran ng sekta para ipaghiganti ang iyong disipulo. Sabi ni Tongshan, ang Chenyu Divine Sect ay hindi nakikialam sa labas na usapin. Ako ang nagtakda niyon. Kaya syempre hindi ko ito lalabagin. Ngunit kung hahayaan kong ganito ang mangyari sa aking disipulo, at hindi ako kikilos bilang kanyang guro, nararapat pa ba akong tawaging guro? Sa pagsasabi nito, ang kanyang boses ay naging napakalamig. May isang itim na anino ang biglang lumitaw. Zhongzhu. Magalang siyang sinabi. Imbestigahan mo. Gusto kong unti-unting mawala ang pamilya Lin at sa Shendong domain. Malamig na sinabi ni Tongshan. Tumango ang itim na anino at umalis. Hindi nagsalita si King Xiang. Tahimik pa ring inaalagaan si Lin Xueyan. Dumating si Meng Yao sa tarangkahan ng sekta. At nakitang napakasaya doon. Nakita niya na ang mga hindi miyembro ng sekta ay pinalilibutan ng mga disipulo ng sekta. Ang batang babae ay kasalukuyang nakikipaglaban sa isang disipulo ng sekta. Ang batang babae ay mga 16 o 17. Ang kanyang ngiti ay parang bulaklak. Ang kanyang itsura ay maganda. Ang kanyang balat ay maputi at makinis. Nakasuot siya ng isang berdeng balabal na gawa sa balat, na napakatingkad ng kulay. Ngunit sa ilalim ng kanyang kagandahan, kahit ang pinakamatingkad na damit ay nagmumukhang maputla. Kung mayroon mang kapintasan, iyon ay medyo bata pa siya. Kaya medyo ordinaryo pa ang kanyang itsura. At hindi kapansin-pansin. Ngunit naramdaman ni Meng Yao ang lakas ng matanda. Ito ay hindi bababa sa isang eksperto na nasa itaas ng Wendao.